So hello guys, good morning sa inyong lahat. Ngayon Sabado na. Bali mag-check nga muna tayo ng ating mga alagang stocks bago tayo matulog dahil galing nga tayong night shift. Kahapon Friday hindi na ako nakapag-check dahil may masakit sa akin. So ayan, try nating tingnan at i-share ko sa inyo yung ating mga alaga ngayon kung ano na ba ang kanilang kalagayan. So tara! So, ayan, bali guys, binuksan ko na nga yung ating Investagram. Dito ito yung ginagamit ko kapag nagtitingin ako ng chart ng mga stock sa PSE. And, ayan, ang una kong tinitingnan ay yung chart ng Philippine Stock Exchange, yung pinakang index. So, matagal, itong mga linya-linya na to, yan, nakaplat na yan. Then, kapag may mga notable lang akong nakita ay sinusulat ko or nilalagay ko dito. Tulad nito, example, nung last week na nag-check ako, Friday. So, ayan, nagkaroon ng golden cross. So, nilalagay ko lang yan siya dyan. So, after niya, wala naman ako masyadong ginagawa. As in, tinitingnan ko lang kung nasa na ba siya. Dahil ito namang mga alaga natin ay pang long term, parang halos 2 to 3 years ko nang hawak sila. So, pagka long term naman, hindi kailangan mayat-maya tinitingnan. Pero ako gusto ko kasing mahasa yung aking mata sa charting. So, ayan, binabalik-balikan ko nga siya. Sana pagpatuloy natin yung every Friday mag-check. So, ayan, okay naman ng PSE. Tinamaan niya yung mga support na ginuhit ko and true, nag-bounce naman siya. So, wala akong gagawin yan. Titingnan ko lang siya. Then after nyan, titingnan ko na yung mga hawak ko mismo. So for example, itong MBT. Ayan. So ira-random check ko lang yan talaga siya. Actually wala naman talaga akong titingnan. So ayan, nakasave na yung mga dati kong na-charge ko na to dati. Then nilalagyan ko na lang mga note. So eto yung guhit ko na sabi ko last week is baka dito possible na pumunta yung price. So, ayan, bumaba nga siya pero nag-bounce din naman. And, ando na ulit siya sa resistance. So, okay. Yung sentiment niya is bullish pa rin. Sa structure naman niya, base dito sa chart, is uptrend dahil yung price is above 50 MA at saka 200 MA. So, uptrend pa rin siya. So, ayan, wala naman masyadong gagawin. So, tingin-tingin lang. So, expect ang inaasahan ko, syempre, yung holding ko is nag-appreciate yung price kasi tumaas yung price niya kahapon. Ayan. So, tingnan ko naman SMPH. Ayan. Meron din akong hawak nito SMPH or SM Prime Holdings. Pero, konti lang ang hawak ko nito. So, ganun din. Naglalagay ako ng note tulad nito. Sabi ko dito, chance to add pag bumalik dito sa blue line. So, ganyan lang siya. So, kung hindi siya babalik dun sa blue line, so wala rin akong gagawin. But, if itong mga price ay malapit na dito, so siguro that's the time na pwede akong bumili ulit. So, nilalagay ko lang din yung aking average price. Ayan. And so on. So, ngayon, wala naman din. So, bearish pa siya, downtrend. Nagsa-sideways lang. So, save ko lang siya. Then, okay na. Yun lang, gano'n lang. Random checking lang tayo ng mga hawak ko. So, next, ito naman, MAC. Ayun, ito. Ayan, pag may mga ganyang breakout, ayan. Medyo kinikilig tayo. Kahit wala tayong ginagawa, kinikilig tayo dyan. So, ito yung guhit ko. Yung sabi ko, resistance na breakout niya. And then, itong broken line resistance pa rin to. Saan ba to galing? Tingnan natin. Dito. Mga previous resistance ay bin-breakout niya. So, tapos, ang ganda pa ng volume. Ang laki. Ang ganda ng breakout niya. Ang ganda ng pagka-breakout. Supported ng volume. So, ayan. Tingnan natin. Bullish siya above MA50 at saka 200. So, wala pa akong gagawin dyan. So, ayan. Nasa isip ko na yan ay, syempre, maganda yung, ang average ko kasi dito ay 4.57.
So, nasa around dito. Ayan, nasa around dito sa dilaw. And ngayon, ang price niya is 540 na. So, bale, kumbaga kita na, may kita ka na. Base doon sa average price ko. Ito yung ginuhit ko na sabi ko, baka pag dito sa resistance, mauuntog, pupunta siya dito sa level na to. Ayan, pumunta naman pero hindi niya ni-reach sa Fibonacci 0.618. Ayan, ang nagganda, breakout. So, ayan, pag ganyan, tinitingnan ko lang siya and masaya lang. So, sinisave ko lang din, wala naman akong babaguhin. Then, tingin na ako na sunod. Wow, ang ganda pala ng ano natin. Ang ganda ng mga uy! Ito na ang sinasabi ko. Nag-breakout din yung ating MWC. Oh. Ito, nakalagay din yung sentiment ko dito, structure, uptrend. Uptrend naman siya, kitang-kita, oh, uptrend. Tapos, dito is nagko-consolidation, bin-breakout niya yung consolidation. Tingnan natin yung, may volume din, oh. Ayan, oh. So, ang sabi ko dito, ang note ko kasi dito, pag nalaglag dito sa consolidation na ito, need to check if ibebenta na. So, dito kasi ng mga time na yan, ayan, para kasing baka mag-breakdown. Hindi mo kasi masasabi kung magbe-breakout siya or magbe-breakdown. Kaya, naglagay ako ng note na pag lumabas dito sa ginawa kong box, posibleng baka magbenta ako ng hawak ko. So far, hindi siya lumalabas dito and ang ginawa niya is nag-breakout. So, ayan, wala akong gagawin. I-hold ko pa rin siya since ano naman siya. Long term. Ang average price ko dyan is itong red line. Nasa 18 ako. Nasa 18 pala ako. 18. Then ngayon is 28.60 na siya. So, ilang percent na ako? Tingnan natin. Aha. Mula dito sa 18.48. Sige. To current, oh, nasa 50% na pala ang tinaas ng aking holdings dito. And yung mga, hindi ko alam, hindi ata ito nagbibigay ng dividend eh. So, ang ganda. Wow, ang ganda pala ng mga alaga ko ngayon na malulusog yung alaga ko. Okay, check natin yung iba. MBT. Itong DNL wala pa. Mamaya ko checkin yung DNL. Keeper. May hawak din akong keeper. Ano kayo nangyari sa keeper ko? Wow! Breakout din sa mga box. Momentum. Ayan, oh. Ang RSI niya, 78. Ibig sabihin, bullish na bullish. Or momentum upward talaga siya. Okay. Yan. Ang ninote ko naman dito last time, kasi nagpo-form siya ng mga box-box kasing ginagawa ko para madali ko maintindihan. So, sabi ko, dapat hindi na bumalik sa first box. So, dito, ito yung first box na dinrawing ko. Sabi ko, dapat yung price hindi na siya bumalik dito. Para maganda yung magiging, parang maganda yung ating position. And then, ang average price ko dyan ay ito, 1.34. So, nasa 1.34 ako. Ngayon, ang presyo niya na is 1.98. So, tingnan natin kung ilang percent na tayo. Approximate lang. Oh, almost 45-46%. Wow. Etong keeper, ayan. Medyo malaki-laki yung hawak ko dito. And ito yung nagbibigay sa akin ng dividend na nasa around 7,000 pesos. So, kahit hindi ko siya ibenta, hindi ko siya ibebenta dahil ang layo na ng average price ko. Hindi ko na alam. Depende sa magiging future. Pero kasi dahil long term ang ating, ano ba tawag dito? Long term investing. So, minimum ng 5 years holding ka. So, ayun yung mga natututunan ko lang at saka dapat sana mai-apply. So, sa position ko na 1.34, kahit bumaba pa yan dito, hindi ako masyadong mangangamba dahil ang baba naman ang naging average price ko. And then, alam ko na nakaka-receive ako ng dividend. So, habang tumatagal, sa dividend pa lang, panalo na. Tapos, tumataas pa yung presyo. So, nag-a-appreciate pa siya. So, doble-doble. Yan, ito yung pinakamalaki nagbibigay ng dividend. Ito si Keeper. Sa hawak ko lang guys ha. Sabi ko, sentiment, bullish, structure, uptrend. Ayan.
So, wala tayong gagawin dyan. Wow, grabe, puro uptrend ang mga alaga natin. Puro uptrend ang mga stocks natin. So, yun lang. Yun na lang ang hawak ko. And then, check ko itong DNL. Kasi ito yung recent na naglagay ako ng order. Aha, tingnan natin kung mahihit yung order natin. Kung nahit pala yung order natin. Dahil ako ay nag-first buy at 6 pesos. Tingnan natin ito. Feeling ko na etong candle kahapon, Friday. Tama ba? September 6. So, nag-touch siya ng pinaka-low price niya is 6. So, titingnan ko ngayon kung nabigyan tayo kung na-fill yung ating order. Dahil nag-GTC ako dito sa around 6 pesos eh. And yun na lang yung natitira kong buying power. Kaya ito yung pinakang recent stock na magkakameron ako. So, yung DNL. Ito yung pinakabago kong inaabangan. Ayan, dito, ito lang violet na, itong zone na to, yung buying area ko. Diyan ako nakalagay. Then, nag-place lang ako ng GTC para kahit hindi ko nabantayan, okay lang. Basta, ang ibig sabihin ng GTC pala ay good till cancel. Para 60 days. Basta nag-place ka ng order sa 6 peso. Example, order sa 6 pesos. Tapos naka-GTC. So, hanggat hindi na tama or hindi ka na-fulfill do sa 6 pesos, naka-order ka pa rin. Pero kapag umabot natin ng 30 o 60 days, siya, parang na-expired. So, magpe-place ka ulit kung gusto mo pa rin doon sa area na yun yung bili mo. Akala ko nga magtutuloy na siya kasi nag-breakout na siya sa MA100. Pero bumalik yung presyo. So, tingnan natin. Kapag ito bumaba pa, so, pwede dito. Sample, maguhit tayo. Pag yung price bumaba pa dito sa 593, so pwede, kung meron tayong extra pera, pwede tayong bumili pa. Mag-iipon tayo kasi itong area na to parang pinaka na to pinaka bottom dito sa part na to. Bottom na yan So, ayan, feeling ko na filled tayo sa 6 kaya may bagong dagdag sa alaga natin itong DNL. So, yun nga guys, tapos na tayong mag-check ng ating mga alaga at mukhang matataba naman sila. Ayan, at malulusog, kaya nakakatuwa at masarap matulog. Ayan, so panggabi pa ang schedule natin ngayon, kaya mabilis lamang yung pag-check natin. So, ayun lang ang ginagawa ko guys, isa sa mga kakaabalahan, pero hindi naman talaga sobrang abalang-abala. Tingin-tingin lang. So, ayan, yun isang ginagawa ko. So, yun lang guys. Bye!